Sa unang aklat ng Biblia, may kwento tungkol sa dalawang magkapatid. Sina Cain at Abel, sila ay mga anak ni Adan at Eva, ang pinakaunang mga tao. Si Cain, kapatid, ay isang magsasaka, samantalang si Abel, kapatid, ay isang pastol. Isang araw, nagbigay ng regalo sa Diyos. Ibinigay ni Abel ang pinakamaganda sa kanyang tupa at talagang natuwa ang Diyos sa kanyang regalo. Ngunit si Cain ay nagbigay lamang ng ilan sa kanyang mga prutas, hindi ang pinakamagaganda at hindi natuwa ang Diyos sa kanyang regalo. Talagang nagalit at nainggit si Cain dahil mas nagustuhan ng Diyos ang regalo ni Abel. Nakita ng Diyos na galit si Cain at sinubukang kausapin siya. Sinabi ng Diyos kay Cain na kung gagawa siya ng mabuti, siya ay magiging masaya. Ngunit kung gagawa siya ng masama, ang masamang bagay ay nanaisin siyang sundan. Ngunit hindi mapigilan ni Cain ang kanyang pagkainggit kay Abel. Isang araw, habang sila ay nasa bukid, hindi na nakontrol ni Cain ang kanyang galit. Kumuha siya ng bato at inihagis ito kay Abel. Tumama ito ng malakas, kaya't namatay si Abel sa impact. Nang tanungin ng Diyos si Cain kung nasaan si Abel, sinabi ni Cain, "Hindi ko alam. Ako ba ang dapat magbantay sa aking kapatid sa lahat ng oras?" Ngunit alam ng Diyos kung ano ang nangyari. Sinabi ng Diyos kay Cain na dahil pinatay niya ang kanyang kapatid, magiging napakahirap ng kanyang buhay mula ngayon. Hindi na siya makakapagtanim ng mga pananim at kailangan niyang lumayo at manirahan sa ibang lugar. Ipinahayag ni Cain ang kanyang pag-aalala na masyadong mabigat ang kanyang parusa at baka patayin siya ng iba dahil sa kanyang ginawa. Bilang tugon, naglagay Diyos ng tanda kay Cain upang protektahan siya, upang walang sinumang makakakita sa kanya ang mananakit sa kanya. Umalis si Cain at nanirahan sa isang lugar na tinatawag na Nod na malayo sa kanyang pamilya. Kailangan niyang umalis dahil sa masamang ginawa niya sa kanyang kapatid. Marami natutunan mula sa kwento ni Cain at Abel. Ipinapakita nito kung paano ang pagkainggit at galit ay maaaring humantong sa paggawa ng nakakasakit na mga bagay. Paalala na dapat tayong magsikap at matuwa para sa iba at huwag hayaang umiral ang masamang damdamin ng pagkainggit. Ipinapakita rin ng kwento na kahit ang tao ay gumagawa ng masama, mahal pa rin sila ng Diyos at nais silang panatilihing ligtas.